Mukhang tinutuo nga ni Ace Bailey ang babala ng kanyang kampo. Matapos mapili bilang number 5 overall pick ng Utah Jazz sa 2025 NBA Draft, hindi sumama si Bailey sa team flight patungong Salt Lake City kasama ang kapwa draftee na si Walter Clayton Jr. Ayon sa mga ulat, inaasahan sanang magkasamang dadaan ang dalawa sa after-draft introductory process ng koponan. Ngunit kapansin-pansin ang pagliban ni Bailey. Lumabas sa ulat na ang agent ni Bailey na si Omar Cooper ay nagbigay ng malinaw na babala sa isa sa mga top 5 teams na pinaniniwala ang Charlotte Hornets o Philadelphia 76ers na hindi re-report si Bailey kung siya ay mapipili nila. Si Ace Bailey ay matagal nang nagpapahiwatig na ayaw niyang mapunta sa mga kuponang may top 5 pick, pakuha siya ng mas malaking kontrata sa kanyang second NBA deal. Dahil dito, sinadya umano ni Bailey na umiwas sa mga pre-draft workout at interview para sa mga team na nasa pick 2 hanggang 5 bilang estratehiya upang bumaba ang kanyang draft stock at sana'y mapunta sa mas paborableng kuponan. Ngunit hindi umayon sa plano ang nangyari, kinuha pa rin siya ng Utah Jazz sa ikalang Jazz. Posibleng mauwi ito sa isang standoff kung saan hindi agad makakapagsimula si Bailey sa kanyang rookie season. Maaari rin siyang humiling ng trade kahit hindi pa man siya nakakadalo sa team activities. At kung magpapatuloy ang kanyang pag-aatubili, posible rin na maantala ang pagpirma niya ng rookie contract, isang komplikasyon na bihira sa mga bagong draft pick. Isang risky na desisyon ito para kay Ace Bailey. Sa NBA, bihira ang mga rookie na tumatanggi agad sa team na nagtiwala sa kanila. Pero kung seryoso si Bailey sa pagtahak ng sariling landas, maaaring ito ang simula ng isang kontrobersyal na yugto sa kanyang karera. Kayo mga idol, sa tingin nyo tama ba ang ginawa ni Ace Bailey? O dapat bang respetuhin niya ang team na nagtiwala sa kanya? Samantala, isang malaking yugto ang tuluyang nagsara sa Toronto. Matapos ang kanilang makasaysayang championship run noong 2019 at 6 na taong may iisang playoff series win lamang, opisyal nang naghiwalay ng landas ang Raptors at ang kanilang longtime executive na si Masai Ujiri. Bilang vice chairman at president ng prangkisa, si Ujiri ang utak sa likod ng kanilang tanging titulo at isa sa mga pinakarespetadong front office leaders sa buong NBA. Ngunit ngayong formal na ang paghihiwalay, malinaw na ang Raptors ay pumasok na sa isang bagong panahon. Isang matapang na reset para sa franchise na minsang namayagpag sa tuktok ng liga. Marahil isa sa mga dahilan ng kanyang pag-alis ay ang patuloy na pagbaba ng performance ng koponan sa mga sumunod na taon. Simula nang magkampeon sila noong 2019, hindi na muling nakabalik ang Raptors sa NBA Finals. Sa kabila ng ilang playoff appearances, hindi na nila naabot ang dating taas ng tagumpay at tila nawalan na rin ng malinaw na direksyon ang team sa mga huling season. Dahil dito, posibleng nawala na ang kumpiyansa ng organisasyon sa liderato ni Ujiri na dating tinitingala bilang isa sa pinakamahusay sa buong liga. Ngayon ang Raptors ay tumatahak sa panibagong landas at hindi sila dumaan sa rebuild ng tahimik. Sa kalagitnaan ng nakaraang season, gumawa ng malaking hakbang ang Toronto sa pagkuha kay Brandon Ingram sa pamamagitan ng trade deadline move. Isang all-star caliber forward na may elite scoring at playmaking ability, si Ingram ay inaasahang magiging major contributor sa bagong era ng Raptors. Sasamahan niya ang batang core na sina Scottie Barnes, RJ Barrett at Emmanuel Quickley. Si Barnes ay patuloy na inaasahang magiging bagong mukha ng franchise habang sina Barrett at Quickley ay nagbibigay ng explosiveness at kumpiyansa sa backcourt. Lalo na't nakuha rin nila sa 2025 NBA Draft si Colin Murray Boyles, isang versatile forward mula South Carolina na kilala sa kanyang athleticism at high motor style of play. Bagamat hindi siya kilala bilang elite shooter, ang kanyang hustle, rebounding at defensive presence ay swak na swak sa kulturang binubuo ng Raptors. Ang kanyang arrival ay magbibigay sa Toronto ng isa pang batang piraso na maaaring umangat sa kanilang long-term development plan, isang player na maaaring i-mold bilang future cornerstone ng franchise. Sa kabuuan, bagamat hindi pa ganap na title contenders ang Toronto, malinaw ang direksyon, isang kompetisyong lineup na may halong karanasan at kabataan. Kung mag-click ang bagong core sa ilalim ng bagong pamunuan, may tsansa silang makabalik sa playoff picture at posibleng maging isa sa mga dark horse teams sa Eastern Conference. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba sapat na ang pagbabago sa Raptors para makabangon ulit? O kailangan pa ba nila ng mas matinding hakbang para bumalik sa tuktok? Samantala, isa namang matinding scorer ang bagong nadagdag sa Summer League roster ng Los Angeles Lakers. Kumpirmado na nakuha ng Lakers si Eric Dixon, ang dating NCAA leading scorer, sa isang two-way contract matapos ang 2025 NBA Draft. Bagamat undrafted, agad siyang sinungkit ng Lakers at maaaring ito na ang isa sa mga pinakamalupit na steal sa buong off-season. Si Dixon kasi ay galing sa Villanova Wildcats kung saan siya naging pangunahing scorer ng buong NCAA nitong huling season. Nagtala siya ng nakakabilib na 23.3 points per game habang may 5.1 rebounds at 1.9 assist din kada laro. Hindi lang yan, may shooting splits siya na 45.1% mula sa field, 40.7% mula sa tres at solidong 81.3% sa free throw line. Sa 5 taon niya sa college, hindi siya nagpalipat-lipat ng eskwelahan gaya ng karamihan. Loyal siya sa Villanova at lalo pa siyang naging consistent at dominante taon-taon.
Hindi man siya napili sa draft, agad siyang sinunggaban ng Lakers sa pamamagitan ng isang two-way deal. Ibig sabihin malaki ang tsansang makita natin si Dixon maglaro hindi lang sa Summer League kundi pati sa G League para sa South Bay Lakers at posibleng makalipat sa main roster kapag nagpakitang gilas. Matatandaan na last season sina Christian Coloco, Trey Jemison at Jordan Goodwin ang mga two-way players ng Lakers at si Goodwin nga na-promote pa sa standard contract bago mag-playoffs. Posibleng ganito rin ang landas na tatahakin ni Dixon kung magpapakita siya ng elite scoring sa Summer League. Kasama niya sa Las Vegas si Adu Tiero, ang number 36 overall pick ng Lakers ngayong taon. Malinaw na binubuo ng Lakers ang isang bagong henerasyon ng mga gutom na manlalaro at mukhang malaking parte si Dixon sa planong iyon. Kayo mga idol, tingin nyo ba si Eric Dixon na ang next breakout scorer ng Lakers? Samantala, kinuha naman ng Los Angeles Lakers ang isa pang bagong talento matapos ang NBA draft at sa pagkakataong ito may bitbit silang kwento ng pamilya at potensyal. Kinuha ng Lakers si Julian Reese, ang 21 years old na undrafted forward mula sa Maryland at kapatid ng WNBA star na si Angel Reese. Sa kanyang huling 55% mula at versatile ang kanyang laro, kayang maglaro bilang small forward, power forward at kahit center. Kilala siya sa kanyang pisikal na presensya sa ilalim, matibay na rebounder at solidong rim protector, mga aspeto na maaring magustuhan ng coaching staff. Siya ay bahagi lamang ng Lakers Summer League team sa ngayon at dito pa lamang malalaman kung makakakuha siya ng imbitasyon para sa training camp o kung mabibigyan ba siya ng standard contract sa hinaharap. Bukod kina RJ Davis, Arthur Kaluma at Eric Dixon, dagdag si Reese sa mga batang manlalaro na gustong patunayan ang kanilang halaga ngayong off-season. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa pagdagdag ng Lakers kay Julian Reese? Pag-usapan natin yan.